Bianca! Malakas na saway ni Primo. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Naiiyak na sabi ni Diane na nakahawak sa kaliwang pisngi. Ang sakit pero hindi siya makaganti kay Bianca dahil kaharap niya si Primo at maraming tao. Kailangan siya ang lumabas na biktima. Sabi niya, gusto ko siyang saktan. Kaya ginawa ko lang na katotohanan ng sinabi niya. Depensa ni Bianca. Hindi ka ba marunong mag-behave? Tanong ni Primo. Sinabi niyang pinapaibig kita. At kayo na raw dalawa. Totoo bang kayo talaga? Tanong ni Bianca sa kasinalubong ang tingin ni Primo. Aminin mo na sa lahat ng magkaalaman na. Hindi yung kailangan pa nilang humula o sila na lang magsabi kung kayo ba talaga o hindi. Primo, nakalabing wika ni Diane na gustong magpatulong sa kababata. Ano na Primo? Pulyaw ni Bianca kaya nagulat ang binata, lalo na't nagbabaga ang mga mata nito sa galit. Magkababata at magkaibigan lang kami ni Diane. Maliban doon ay wala na. Sabi ni Primo sa mga nakikinig sa kanila. Sa susunod na makailan pa kayo sa buhay ko, paaalisin ko na kayo sa kumpanyang to. Primo! May pagtutol na wika ni Diane pero hindi na alam kung ano ang susunod na sasabihin. Ito ang una't huli kong pagtanggi at pag-amin. Kapag may sumunod pa, hindi ako magdadalawang isip na paalisin ang lahat ng nagtatanong. Malamig ang boses na wika ng binata. Si Bianca, ano mo siya? Patapang na tanong ni Diane kaya sa kanya humarap si Primo. Personal secretary. Sagot ni Primo at tinalikuran sila. Pabagsak na naupo siya sa swivel chair. Hindi siya ganoong tao. Mula noon, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba lalo na ng mga empleyado niya pero nagpaliwanag siya ngayon. Hey! Pulyaw ni Primo nang magulat sa pagbagsak na pagsara ni Bianca ng pinto. Di ka ba marunong magsara ng pinto? Bakit sinabi mong sekretary mo lang ako? Ha? Bakit? Totoo naman ah. Sagot niya. Hindi ba sekretary kita? Kung hindi dinay mo ko, fine. Inis na naupo ang dalaga sa upuan. Nagtatanong sila kung ano kita kaya sinagot ko ng tama. Depensa ni Primo. Kung kinakahiya mo ko, fine. Alam ko naman mahirap lang ako at kumpara sa inyo, nagmumukhang dumi lang ng kukumong pamilya ko. Sabi ni Bianca. Hindi, huwag ka nang mag-explain. 3 PM kailangan nasa hotel na tayo para sa meet up ninyo ng client ninyo. Sabi niya. To make it clear, never kong nilook down ng pamilya mo. Paliwanag ni Primo kahit na wala nang pakialam si Bianca sa kanya. Paano niya ilo-look down lagi niyang iginagalang ang mga ito. Pasado 2:00 nang sabay silang bumaba para magpahatid sa next client nila. Dito ka lang. Sabi ni Primo kay Diego at si Bianca na ang dinala sa loob ng silid. Mr. Madrigal. Nakangiting bati ni Ben kasama ang isang ginang. Blind Phoenix. Bulong ni Primo sa isip dahil inana ni Enzo ang kasama nito. Hindi ko inaasahan na makikita kita, Mrs. Domingo. Wika ni Primo. Hello. Bati ni Erin Domingo. Another branch ba to ni Enzo na kayo lang pinadala? Tanong ng binata at makahulugang tumingin kay Bianca. Ito kaya ang nag-set ng appointment nila? Si Mr. Chu ang nag-contact sa amin at nag-propose ng project. Sabi ni Erin. Hindi ko akalain na hindi mo alam. I'm sorry. Naging maluwag ako. Besides, hindi ko inaasahan na nasa company ka. Sagot ni Primo. Alam kong hindi maayos ang pagkakakilala ninyo ni Enzo. Pero iba naman ako. May sarili akong business na walang kinalaman sa business ng mag-ama ko. Mahinahong sabi ni Erin. Okay lang ho yun. Sabat ni Bianca. So, shall we discuss na po ba about sa proposal namin? Are you his secretary? Tanong ni Ben. Yes po. Aside from being a secretary. Makahulugang tanong pa ni Ben. Wala na ho. Sagot ni Bianca at matamis na ngumiti. Just a personal secretary. Good. Nice to know. Ang ganda naman ng personal secretary mo, Mr. Madrigal. Sabi ni Ben. Bakit mo natanong? Interesado ka ba sa kanya? To be honest, yes. She's not available. Seryoso na wika ni Primo. May asawa ka na? Tanong ni Ben ang bumaling sa dalaga. Ha? Wala ho, sir. She's my personal secretary sa opisina at pag-business ang usapan. She's my woman. Sabat ni Primo na ikinagulat ni Ben at Erin. Pagpasensyahan mo na si Ben, Mr. Madrigal. Paumanhin ni Erin. Ganun lang siya ka-honest.
I don't like his honesty. Sagot ni Primo at tumayo. Hindi na kami makikipag-cooperate sa inyo. Primo, don't take it personally. We can talk about business. Wika ni Erin na tumayo rin. I'll take it personal kapag girlfriend ko nang involved sa usapan. Sabi ni Primo. Ako nang humihingi ng pasensya. Hindi ba't kailangan nyo ng tulong? Tanong ni Erin na para makumbinsi si Primo na makipag-cooperate sa kanila. Hindi na baling malulugi ang kumpanya ko. Pero hindi ako makikipag-negotiate sa mga taong interesado sa girlfriend ko. Madiing sabi ni Primo at tumingin kay Bianca. Let's go. Tumayo ang dalaga. Medyo humupa ang galit niya kay Primo pero mas nanaig ang pagka-professional niya lalo na't kailangan ni Primo na makahanap ng sponsor sa next project nila. I'm sorry but maybe magsiset na lang ulit kami ng next appointment. Magalang na sabi ni Bianca. There's no next time. Sabi ni Primo at hinila na si Bianca palabas ng silid. Hey, ano ba? Inis na sabi ni Bianca nang nasa lobby na sila. Hinila niya ang kamay ni Primo. Bakit ba mainit ang ulo mo? Kailangan mo sila. Di ko na sila kailangan. Primo naman, ano bang problema mo? Aside sa kontrolado sila ng Lion Phoenix, gusto ko pa ng Ben na yun. Eh ano naman? Di ba, sekretary mo lang ako? Stop being irrational, Bianca. Hindi ako irrational. At hindi mo rin ako girlfriend. Pwede bang huwag ka na magtampo? Pakiusap ni Primo. Okay. Alam kong mali ako. Ako talaga may pagkukulang. Buti alam mo. Huwag ka na magalit. Pakiusap ni Primo at hinila ang kanang kamay ng dalaga. Please. Mukhang in love ang nag-iisang anak ni na David at Misty. Nakangiting sabi ni Erin na lumabas na rin sang silid at naabutan sila. Pero, hindi ka ba natatakot na baka bumagsak ang kumpanya mo nang dahil sa kanya kung lahat ng business proposal mo ay tinatanggihan mo dahil lang may gustong client mo sa kanya? Wala ka na ron. Sabi ni Primo at inakbayan si Bianca. It's none of your business. Just be careful. Advice ni Erin. Lalo na kung malaman ng kalaban ng weakness mo. Why? Are you planning to use her for my downfall? Tanong ni Primo na walang balak umatras sa harap. I am also a woman and a mother so don't worry. I will never let you down. Nakangiting sabi ni Erin at tinapik ang kanang balikat ni Primo. Just be careful. Maraming kalaban sa paligid mo. Tara na, Bianca. Yaya ni Primo na isinantabi ang nararamdaman. Sorry kung dahil sa akin. I have my own decision, Bianca. Wala akong pagsisisi kaya huwag kang humingi ng sorry. Bakit hindi na lang kaya tayo humingi ng tulong sa mga Cruz or Castillo? Never mind. Sabi ni Primo at pinagbuksan si Bianca ng pintuan. Bumalik sila sa opisina. Sir, labas lang ako. Paalam ni Bianca at lumabas bit-bit ang folder dahil busy pa si Primo sa laptop. Tinawagan ni Primo si Bianca nang hindi pa rin bumabalik pero hindi ito sumasagot kaya tinawagan niya si Diego. Nakita mo ba si Bianca? Hindi, boss. Pakihanap. Utos niya at tinapos ang tawag. Boss. Ani Diego na pumasok. Bakit? Wala ho si Ma'am Bianca sa building. What? Bulalas ng binata. Nag-ring lang sa phone nito pero walang sumasagot. Check kong location niya. Sabi ni Diego at initrace ang exact location ng dalaga. Boss. Gulat na sabi ni Diego. Ano? Nasaan siya? Kinakabahang tanong ni Primo. Papunta siya sa Mondragon Company. What? Wika ni Primo na agad kinuha ang cellphone at tinawagan si Amara pero hindi ito sumasagot. Ipag-drive mo ako. Sunduin natin si Bianca. Sabi niya at agad na lumabas ng opisina. Oras na tumungtong si Bianca sa opisina ng mga Mondragon, wala na. Kilala ito ng ilang empleyado roon bilang nag-iisang heredera ng mga Cruz. Good afternoon. I'm the secretary of Mr. Madrigal and... My gosh! Wika ni Bianca habang naglalakad papasok sa mataas at malaking building ng mga Cruz. Okay, again. Hello, good afternoon. I'm here for... Napapadyak siya. Kanina pa siya nag-iisip ng sasabihin sa gwardya para makapasok sa building. Alam niyang mahigpit sila kaya kailangan niyang maghanda ng sasabihin at nakailang rehearse na siya habang nasa taxi kanina. Para kay Primo. Kaya ko to. Sabi niya sa sarili at bumuntong hininga nang nasa tapat na siya ng entrance. Palingalinga siya sa paligid.
Saktong nag-uusap ang dalawang gwardya kaya pasimple siyang naglakad papasok. Malapit ka na, Bianca. Bulong niya at binilisan ng paglalakad. Sandali. Tawag ng gwardya kaya napatigil siya at napakagat sa ibabang labi at nahihiyang humarap sa dalawa. Hello po. Magalang na bati niya. Madam, Nakangiting sabi ng matandang gwardya. good afternoon ho. Good afternoon. Bati niya at tumalikod na. Hanggat hindi siya sinisita, kailangan ay tuloy-tuloy lang ang lakad niya hanggang sa makarating siya sa opisina ni na Mr. and Mrs. Cruz. Nakikita na niya ang elevator kaya sumunod siya sa mga empleyado pero bago makarating sa elevator ay kailangan niyang dumaan sa entrance na kailangan ng ID para bumukas. Pasimpleng sumunod siya sa babaeng empleyado na sinubukang sumabay pero agad na sumara ang daanan kaya pasimple siyang napasulyap sa guard. Oh my gosh! I forgot my ID. Sabi niya sabay arte na tila may hinahanap sa bulsa. Madam, Nakayukong sabi ng guard sabay bukas ng dinadaanan ng mga VIP. May I? Tanong ni Bianca na lumapit dito. oo naman po. Magalang na sagot ng guard kaya matamis na ngumiti si Bianca sabay tapik sa balikat ng gwardya. Thank you po. Masayang sabi niya na dali-daling pumasok bago pa magbago ang isip ng guard. Dumiretso siya sa elevator. May mga empleyadong nag-aabang ng elevator kaya nakipila siya. Nang bumukas ay lumabas ang 3 tao. Good afternoon, madam. Bati ng mga ito sa kanya kaya napalingon siya. Napansin niya ang matandang nakasuit at may dalang laptop kaya sa tingin niya ay ito ang binati nila. Nang pumasok ang 2 empleyado ay nakisabay siya pero nagulat siya ng pagpasok niya ay agad na lumabas ang mga ito kaya tumingin siya sa kaliwat kanan. Wala ng tao kaya pasimple siyang lumabas at naghintay. Kayo na ho. Sabi niya sa matandang babae sa bayuko. Di na kayo sasakay, madam? Tanong ng matanda. Hindi na ho. Sa susunod na lang po, madam. Magalang na sagot niya. Pumasok ang matanda kaya nakisabay rin ng ibang empleyado kaya natigilan siya. May mali ba sa kanya? Iniiwasan ba siya ng mga ito? May sakit ba siya na nakakahawa? Pinakalma niya ang sarili saka naghintay ng susunod na elevator. Nang lumabas ang mga empleyado, ay binati siya pero wala na siya sa mood. Nang pumasok siya, tiningnan niya ang 4 na empleyadong nakatayo sa harapan niya. Pasok na kayo. Wala akong nakakahawang sakit. Sabi niya kaya nahihiyang pumasok ang mga ito. Pinindot niya ang pang 5th floor. Kanina pa nag-ring ang cellphone niya pero hindi niya sinasagot. Nang bumukas ang elevator, naglakad siya sa hallway. Wait, bakit familiar? Tanong niya sa sarili. Inikot niya ang mga mata. Pati siling ay tila akma sa dream office niya. Hindi na niya kailangang magtanong kung saan ang opisina ng president dahil alam na alam niya kung saan. Lahat ng silid ay tila alam niya kung kanino. For example, ang magkasunod na 2 ay para sa directors nila. Gulat na wika ng babaeng may dalang folder. Good afternoon, ma'am. Pati ng lalaking kakalabas lang ng silid. Ako? Nagtatakang tanong niya sabay turo sa sarili. Ang weird ng mga tao rito, na hindi man lang siya sinaway tapos tinawag pa siyang madam. Good afternoon. Balik na kayo sa trabaho ninyo. Napalingon si Bianca sa babaeng nagsalita sa likuran niya. Tita Amara, sabi niya, ito pala ang binati ng mga ito. Let's go sa opisina, sabi ni Amara. Bakit nandito ka? Gusto lang kitang makausap. Sagot niya at sumunod dito pero napatigil siya sa isang silid. Nasa kabila pang opisina namin ng asawa ko, sabi ni Amara. Sa anak mo po ito? Sabi ni Bianca at binasa ang nakalagay na pangalan sa labas ng pinto. Annie Cruz. Pagbasa niya at nakalagay ang Chief Executive Officer sa baba ng pangalan nito. Paano mo nalaman? Nahulaan ko lang ho. Kapag ako ang mag-design nito, dito ko ilalagay yung opisina ng anak ninyo. Sagot ng dalaga. Right. Ani ni Amara. Let's go. Yung anak niyo ho, nasan ho ba siya? Nasa Canada. Sagot ni Amara. Hindi ba siya uuwi dito? She's a spoiled brat, kaya hinahayaan na namin sa gusto niyang gawin.
Sagot ni Amara kaya hindi na nagtanong pa si Bianca hanggang sa makapasok sila sa malawak na opisina ng mag-asawa.